Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Tinitigan ni Aster si Darius nang may lubos na pagkabigla. Si Darius ay dapat napatay ngunit siya ay nakatayo sa harap niya nang walang kahit na anong senyales ng kahinaan. Na-misinterpret ni Darius ang reaksyon ni Aster at tininuya siya ng may mayabang na ngiti. Itinuring niya ang larangan ng digmaan bilang isang lugar kung saan ang isa pang kamatayan ay walang kahulugan at nilinaw na si Aster ay madaling maging isa pang biktima ng digmaan. Si Aster ay naiwang walang masabi. Sa kanyang isipan, si Darius ay dapat nang namatay, na ginagawang imposibleng maunawaan ang buong sitwasyon. Nang makita ang ekspresyon ni Aster, si Darius ay nagalit. Tiningnan niya ito ng may paghamak dahil sa pagiging walang pakpak at hindi matiis ang paraan ng pagtitig ni Aster sa kanya. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinaalalahanan ng kapatid ni Darius si Aster na hindi siya karapat-dapat na sayangin ng oras. Ang kanilang ama ay malapit nang magsimula ng kanyang pag-atake, at iyon ang kanilang tunay na prioridad. Sa sandaling yun, napagtanto ni Aster na nasaksihan na niya ang eksaktong pangyayaring ito sa kanyang nakaraang buhay. Ang eksena ay nagbukas habang ang ama ni Ash ay tumaas sa langit at pinakawalan ng kanyang napakalakas na mana. Ipinagmalaki niya ang kapangyarihan ng kanyang 7 pakpak sa harap ng lahat. Ang napakalaking pag-agos ng mana ay nagsimulang pamunit sa larangan ng digmaan, na nag-iwan sa lahat na nanlumo. Agad na nakilala ni Aster ang alaala. Ito ang nakaraan na kanyang naranasan bilang Asha Elmheim. Naalala niya kung paano nagsimula ang pinakamalaking paghihimagsik sa kasaysayan ng Dazzle Kingdom noong taong yun. Ang pinuno ng Knights, si Rodri, ay pinaslang ang hari at idiniklara ang kanyang sarili bilang bagong pinuno ng bansa. Ang iisang kilos na yun ay nagpasiklab ng isang malaking digmaang sibil sa pagitan ng paksayon ng Elmheim at ng anti-Elmheim na paksayon. Ito ang mismong digmaang naranasan ni Ash bago ang kanyang kamatayan. Nagpatuloy ang alaala habang magalang na lumuhad si Ash sa harap ng kanyang ama. Inihayag ng ama ni Ash na ang karamihan sa mga kabalyero ay sumuko na sa puwersa ng Elmheim. Gayunpaman, ang digmaan ay hindi magtatapos hanggat ang bawat natitirang lider ng rebelde ay natanggal. Pagkatapos ay nagtalaga siya ng bagong misyon kay Ash at sa kanyang unit. Ang mga labi ng rebelde hukbo ay nagtatago sa silangang ALV Highlands, at inutusan si Ash na habulin sila at lipulin ng lubusan. Agad na tinanggap ni Ash ang misyon. Opisyal na ipinagkatiwala ng kanyang ama ang operasyon sa unit ni Ash. Pagkatapos ay iniabot niya kay Ash ang Fallen Emblem. Sa sandaling makita ito ni Aster, siya ay kitang-kitang nabigla. Ipinaliwanag ng ama ni Ash na ang Fallen Emblem ay isang artipisyal na pakpak na may kakayahang pansamantalang palakasin ang mahikal na kapangyarihan. Sa kapangyarihan nito, kahit ang isang taong ipinanganak na walang pakpak ay maaaring lumaban ng pantay-pantay sa mga kabalyero. Gayunpaman, alam na ni Aster na may kakilakilabot na presyo na nakatago sa likod nito. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang kanyang espada sa tiyan ng kanyang ama. Inilantad niya ang katotohanan na ang mga ordinaryong tao na walang mahikal na kapangyarihan ay nagbabayad para sa paggamit ng Fallen Emblem. Ang pansamantalang kapangyarihan ay laging may kasamang mapaminsalang halaga. Ipinahayag ni Aster na hindi sila kailanman nilalaang upang maging mga disposable na kasangkapan. Kinundina niya ang walang kabuluhang digmaan na kumitil ng hindi mabilang na inosenteng buhay. Sa kabila ng kanyang pagtutol, ang lahat ay naging walang kabuluhan. Walang nagawa sa loob ng alaalang ito ang makakapagbago ng tadhana, ni ang nakaraan o ang hinaharap ay hindi mababago. Biglang nagbago ang kapaligiran, at natagpuan ni Aster ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malawak, manyabi na tanawin. Tumingin siya sa paligid ng may pagkalito, hindi maintindihan kung saan siya dinala bago pa man niya makolekta ang kanyang mga iniisip. Si Brown at Silva ay sumugod sa kanya. Napansin ng dalawang nasasakupan na ang kanilang kapitan ay lubusang nawala sa sarili sa gitna ng misyon. Nagbiro pa si Silva na buhatin siya kung siya ay masyadong pagod upang maglakad. Tinitigan sila ni Aster nang may hindi paniniwala. Binaliwala ni Silva ito, sa paniniwalang si Aster ay mukhang natrap lamang sa loob ng isang kakaibang panaginip. Tahimik na naalala ni Aster ang Wingless Unit. Sila ay mga sundalo na walang mahikal na kapangyarihan tulad niya at naglilingkod sa ilalim ng ranggo ng mga kabalyero. Magkasama silang nakaligtas sa hindi mabilang na larangan ng digmaan, magkasama nilang nalampasan ang mga imposibleng sitwasyon. Sa huli, bawat isa sa kanila ay nawalan ng buhay habang iniwan siya. Sila ay higit pa sa mga sundalo, sila ay kanyang mga kasama. Sa isang maikling sandali, nagtaka si Aster kung siya ay naglakbay pabalik sa nakaraan muli.
Mabilis niyang napagtanto na hindi ito katotohanan, ito ay isa lamang alaala, may isang taong nagpapakita sa kanya ng mga pangyayaring ito para sa isang dahilan, habang sinusubukan niyang maunawaan ang layunin nito, isang matalim na sakit ang biglang tumama sa kanyang ulo, agad na hinimok siya ni Brown na magpakatatag, pinaalalahanan niya si Aster na sila ay nasa malalim na teritoryo ng kaaway kung saan ang rebelde hukbo ay maaaring nagtatago kahit saan. Ang babala ay agad na gumising sa mga alaala ni Aster. Napagtanto niyang sila ay ilang sandali na lamang mula sa pagbagsak sa isang panambang, nang walang sinasayang na sandali. Iniutos ni Aster sa buong unit na umatras kaagad bago pa man maglunsad ng atake ang kaaway, napangiti si Brown sa pagkalito, hindi maintindihan kung bakit biglang nagbigay si Aster ng gayong hindi inaasahang utos, alam niyang ang pag-atres ngayon ay maaaring magdala ng sarili nitong mga kahihinatnan. Ngunit nakita na ni Aster ang eksaktong mangyayari. Sa sandaling ibinigay ni Aster ang utos na umatras, ang nakatagong kaaway ay naglunsad ng kanilang panambang, isa-isa, ang mga miyembro ng wingless unit ay natamba bago pa man sila makareaksyon, ang nakaligtas na mga sundalo ay nalula sa takot habang napagtanto nilang sila ay napalibutan, ang imposible ay naging katotohanan, diretso silang pumasok sa isang panambang, upang lalong lumala, bawat umaatake ay isang kabalyero na may kakayahang gumamit ng mahikal na kapangyarihan. Dala ng desperasyon, isa sa mga sundalo ang nag-activate ng Fallen Emblem. Tumanggi siyang mamatay sa larangan ng digmaang yun nang hindi lumalaban. Desperadong sinubukan ni Aster na pigilan siya, alam na alam kung ano ang mangyayari, sa sandaling ginamit ang Fallen Emblem, ang mga sundalo ay nawalan ng kanilang pagkatao at nagbago sa mga mababang halimaw. Di nagtagal, ang mga sundalo ng kaaway ay nagdusa rin ng parehong kapalaran, ang larangan ng digmaan ay bumagsak sa kumpletong kaguluhan habang ang mga halimaw ay sumalakay sa isa't isa ng may napakalakas na mahikal na kapangyarihan. Isa-isa, lahat ay pinatay ng walang awa. Habang nagpapatuloy ang massacre, mahinahong dumating si Julius sa larangan ng digmaan. Tiningnan niya ang kakilakilabot na eksena ng walang kahit na anong emosyon, sa puntong yon, walang sino man ang makapag-iba sa pagitan ng kaibigan at kaaway, ang isa sa mga nagbagong halimaw ay mahinang nagmakaawa kay Julius para sa tulong, bago pa man siya mailigtas, isa pang atake ang tumama sa kanya, na agad na nagwakas sa kanyang buhay. Binaliwala ni Julius ang kamatayan nang hindi man lang nakilala kung sino ang namatay. Tinitigan siya ni Aster nang may malamig na ekspresyon at hiniling na malaman kung bakit siya nagpakita lamang matapos ang lahat. Walang pakialam na inihayag ni Julius na ang kanyang mga puwersa ay natapos na ang paghahanap sa mga natitirang rebelde. Inamin niyang ang unit ni Aster ay nagsilbi lamang bilang mga pain upang gawing mas madali ang misyon. Inilarawan pa niya ang buong operasyon bilang nakakabagot. Ang makita si Aster na buhay pa ay ikinagulat ni Julius. Mabilis niyang napagtanto na si Aster lamang ang tumanggi na gamitin ang Fallen Emblem, habang ang kanyang mga kasama ay nagsakripisyo ng kanilang sarili at naging mga halimaw. Tiningnan ni Aster ang larangan ng digmaan ng may malamig na ekspresyon, napagtanto niyang walang tao ang nararapat sa gayong trahedya na kamatayan. Binaliwala ni Julius ang mga nagupong sundalo bilang walang iba kundi hindi mahalagang mga pawn na nakakalat sa buong larangan ng digmaan. Sa sandaling yun, dahan-daang tumayo si Aster, ang lahat sa wakas ay bumalik sa kanya. Ngayon ay naalala na niya ang tunay na kaaway na kailangan niyang labanan, ang pamilyang Elmheim ang pinagmulan ng lahat, bago ang anumang bagay, nanumpa siyang durugin ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay tinawag ni Aster ang mahiwagang puwersa na nagpapakita sa kanya ng mga alaalang ito, tumanggi siyang hayaan ang isang tao na walang katapusang buksan muli ang kanyang pinakamalalim na trauma. Habang nagtatago sa mga anino, si Julius ay nagalit, hindi maintindihan kung sino ang kausap ni Aster, at lubos siyang binaliwala nito. Ipinahayag ni Aster na ang ilusyon ay nagsilbi na sa layunin nito. Ang kanyang nakaraan ay hindi kailanman nilalang upang maging panuorin ng iba. Sa wakas ay nabunyag ang katotohanan, ang ilusyon ay nagwakas at si Aster ay bumalik sa kanyang kasalukuyang buhay.